Ano ba sila ng lawyer ni Kibuloy? Hanap buhay ng mga lawyers. Yes, Mark, you're saying. Di may mga pictures na yung si Alice Go is really nasa abroad. Pero yun nga, paano ba nahuli itong dalawa? Sino yung kapatid niya, si Sheila Go. Waping. At saka yung bata ni... Sila Waping. Cassie Leong. Yung ex-human rights lawyer. Si Whirlwind. Yung kasama niya sa PAGCOR, no? Correct. Yung nire-represent niya. Imagine, di ba? Gano'n ka... Papunta na tayo sa exciting part. Anong pwedeng i-reveal? Hindi ka na naman sinama, Mark. Hindi ka naman sinama sa travels. Sa travels, hindi ka naman sinama, Mark. I think yung sa Sheila, may mga lumabas na mga before, merong mga ilang kumpanya, pinapangalan doon kay Sheila eh. Nakita ko yung merong mga, parang nagiging dummy siya minsan ni Alice. Yun yung mga lumalabas sa TikTok and sa online. Pero itong si Cassie, ito ang maraming alam. Ito ang involved talaga dun sa operations nung Siya yung lock to the puzzle, no? So, siya pwedeng, yun nga, Saka sinabi, bata, bata yung si... di ba? Paano yan? Cassandra. Bata in 20s eh. No, Gen Z. Kasing edad mo lang. Wow. Parang nalilink yung Kapas tsaka yung Bamban na Galing. yung dalawa is talagang link sa isa't isa. Yeah. Because it's triads eh. Yung mga triads, integrated sindikato operations. yan eh. Kaya nga, maganda yung ginawa ng Congress na yung POGO, yung human trafficking, yung drugs, yung EJK, ay inaugnay-ugnay. Dahil usually, magkakaugnay yan. Magkakaugnay talaga yan. Yung sa Parang never nangyari. Wala akong sinasabi na kaugnay yung Duterte government. Wala akong sinasabing gano'n. Sinasabi ko, itong mga sindikato, magkakaugnay. Mark, ang tawag ko dyan, Supra Committee. Supra Committee. Yan ang pinaka-supranational. Ang daming mga layers. I mean, barbers. Kaya baka nalilito na rin si Vice President. Ang dami nangyayari. She mentioned that. Sabi niya. Tatay, asawa. Spokesperson. Let me rebut out. That's the politicization. That's the politicization of our... Lalo na yung mga reklamo niya. Yung nakunan siya ng video sa airport, CCTV. Wala naman palang CCTV doon sa lugar na yun. So, private individual. Private individual pala ang biktima na naman sila. Parang biktima parati mga Duterte, no? Parang... Bakit ganon? Baka walang maniwala. Meron naman siguro. Meron naman siguro. Parang ako, pag sinabi ko, biktima ako, hindi ko walang maniniwala. Hindi ako maniniwala. I mean, wow, that's pero let's be honest. Medyo may problema talagang Marcos administration. Kibuloy at large. Teves, hindi ko naman nakabalik na ba? Hindi pa. Bantag, yung namin, Cordillera. Akala ko 3-in-1 package din nila. Tumakas pa si Alice ko, yung Indonesia pang tumulong sa Michael Yang, no? Yeah, so, diba? Kaya galit na galit si Bibiyang Presidente. paya siya. Diba? Sampal sa mukha niya eh. Dahil yung kanyang mga Bureau of Immigration, ang sinasabi, as far as we're concerned, she's still here. Ayan na naman tayo. She's still here, no? So what does it mean, Ron? Marami silang nabayaran kaya nakakalusot sila or they went through, I don't know, Catanduanes or somewhere else? Could be all of the above. No? Sinasabi nung BI baka sumakay ng private plane. Kahit naman ang private plane, kinakailangan puntahan ng BI yun. Kinakailangan puntahan ng customs yun. No? So hindi excuse yun. Paano ko yung narco style? Yung nagpa-fly, na-back, exactly. Malaysia. Yung narco style. Special ops na yun. Pero sa Pilipinas, private Hindi, kung triad yun, special ops talagang gagawin nila, di ba? Yes, pero pupunta pa rin yan sa mga airport eh. At may record eventually, ng mga airport, yung BI at saka customs, etc. So, hindi yan pwedeng mangyari with impunity. Unless they have their own airport. Unless meron talagang enablers. Unless meron talagang mga binayaran. At yun yung pinapahiwatig ni Presidente Bongbong. Diba? Hindi niya sinakyan yung mga paliwanag ng kanyang mga tao. Palusot na yun. Yung mga palusot, hindi siya naniwala. Kaya sinasabi niya, heads will roll. Napahiya siya dahil para sa kanya national security issue ito eh. Pero mo nakialam siya, naglabas siya ng statement tungkol dyan. Diba? After Pogo ban niya, big speech niya. Mark, you were saying? Pero sila Alice, pati sila, pwede pa silang umuwi ng China? Or baka hindi ganun kadali. Baka hindi ganun kadali dahil mismo yung Pogo kasi ay banned sa China. Unless sila ay assets ng Chinese intelligence. Pwede. Double agent. Ibig sabihin double agent sila. Nasa triad sila at the same time sila ay intel. Pero I doubt mukhang hindi. Kasi kung dapat nasa China siya dapat ngayon. At hindi siya mahuli. I don't think mahuli ka agad yung assets ng China. At saka ang mga gumagamit ng mga triads ay mga high Communist Party
officers Commissars. lang. Hindi yung mga small, hindi yung mga masyadong bata. Dahil sila Alice Goo, sila Cassandra, mga front yan eh. Mga front yan eh. Hindi yan yung nagpapasya. Diba? Yan yung ginagamit yung mga pangalan. Oo. So, ganun Parang lang. ano lang, So, cannon fodder lang. Baka hindi pala talaga siya spy, triad lang. mule. Oh, yeah. Eh, naman tayo, medyo delikado na. Papunta naman tayo sa X-Men discussion. Speaking of, Ito. Baka makasuhan yun. Deadpool, Wolverine. Well, yeah. Wait lang. Ano yun? What the? Oy, sabi ko, siya. Oh, ito, latest development sa... Narinig ko lang. Wait lang. Mark, mukhang the ex-human rights lawyer ay medyo delikado na. Baka papunta sa ex-lawyer, papunta sa Oo, sabi ng PAO, kakasuhan namin yan. Oo, sa Eh, PAO, syempre, hindi naman kakasuhan. sila magsasalita ng gano'n. Kung walang hawak. Oo, walang hawak, di ba? Tapos si Congresswoman Luistro yata, yung pagsasalita niya yata, medyo Ganun papunta din. sa disbarment. Oo. Medyo yun At yung, mukhang... She's the rising star, no? So we should interview her. We should invite her here. Yeah. Let's Mukhang- invite Congressman At Luistro. mukhang sooner than later, ay lalabas yung pangalan ng ex-human rights lawyer dito sa Quad. Supra. So, Ay, susunod magugustuhan siya yan. Pag Supra, Oo. Supra committee, Oo. pupunta siya kaagad. So, kawawa naman si ex-President Digong pag Wala siyang pumunta siya sa lawyer. ICC, wala siyang lawyer. Dahil sabi ni ex-human rights lawyer, siya lang ang pwedeng humarap sa ICC. Kasi siya lang yung certified siya to lang ang argue before certified the na court. ano? Na ano? Supra lawyer. yung mga Okay. ganun. Alam ko kung anong certified. Hindi, kasi hindi pwede kahit sino eh. Dapat merong process yan na to be a lawyer to argue before the... Hindi basta. Hindi pwede yung basta-basta. abogado ka So lang yabang pwede. yung yabang niya, siya lang daw, but actually hindi lang siya yung sa Pilipinas. There are a number of others. But in fairness, I think he's one of them. Pero nag-agree ako na certified siya. Oh. Yeah. Okay, may advertisement ba tayo? Certified sa Alaksan. ICC. Yun. So, Mm. so no, but Ronald, do you think that Pebbles, sorry. Bato, panic moding and all of that because he's also getting information, there are leaks coming in. Definitely. Imagine mo, mag-organize ka ng Senate hearing. Na i-block ang ICC. Kayong dalawa ni Bato para i-block ang ICC at para investigahan. Ni Bongo, you mean? Si Bongo, yeah, no? Bongo. Na investigahan itong ginagawa ng Quad, Right. no? Pero mo, parang i-investigahan mo yung sarili mo. Panic yun. Panic time yun. No? Desperate moves na yan. Oo. But something, ikaw Mark, di ba? You're the first one who pointed this out. You said, ang galing ng mga hearings sa Congress, lower house. Which is something very weird kasi usual idea is that Senate is like the embodiment of fiscalizers, yung Congress, yung mga katrapuan. But actually, kung titignan mo yung hearings ngayon, Tatapang mo sa Congress. ang gagaling. Tapos purong mga abogado, magaling. Eh yung sa Senate mo, urge. Tapos yung si Jinggoy, nagkalat na naman siya. Kahit- Pinagalitan pa niya anak ni Mulak na biktima. Parang, Kahit yung kay VP what the heck Sara. was that? Yeah. At saka ang problema kasi sa Senate, meron kasi diyang mga dahil nationwide yung kanilang constituency, Yeah. nationwide yung boto na kailangan nila. So, tinitimpla nila. Yeah, parating Itong mga templado. Duterte ba, meron pang boto Oo. na madideliver Hindi sa mo akin. ma-eliminate. No? Di ba? Yung Kaya lagi mo parang sinasabi. ano, si Senator Oo. Risa lang nagsistand up kay VP Sara. Exactly. Kasi si Senator Grace hinayaan niyang mag-MMK Yeah, exactly. si Oo. Sara. Kung ibang tao 'yon, Excuse kung me, hindi ipapatayan ng That's live yun eh. But that's a very good point, Mm. na traditional argument against congressmen is, parochial, lit ng jurisdiction, walang pake sa national interest. Yung senador, dahil now we're saying, because medyo may takot sa backlash from Vismin and Duterte, the Deep South, Lalo na election is. Solid South, exactly. Medyo mag-ingat ka. So, weirdly, yung mas malaki ang jurisdiction, yun yung medyo mas masyadong timid. While yung... play safe. Play safe. Ito While yung yung nasa Congress, walang pake. Anong gagawin niyo Sa akin? Congress, ano namin to di ba? Tsaka, hindi kami matatanggal very sa good probinsya point. namin. Tsaka Very good for a point. while, meron kang mga 8 hanggang 10 na hindi mo sigurado kung sila ay pro or anti-Duterte. Right, Diba? right. For a while. May fluidity, di ba? Ngayon lang medyo nabawasan yan dahil merong midterms. At yung mga nag-pro Duterte ay kinakailangan sumama sa administration slate para makasiguradong manalo. Pero before yan ay nakikita mo yung mga bilyar ay defending Kibuloy, di ba? Nakikita mo yung mga Cayetano na matagal kasama ng mga Duterte na nag-hesitate, di ba? Nakikita mo yung
si Amy na very active na kahit mag-isa na lang ako, hindi ko iiwanan ang mga Duterte. Parang at si Bato nung sabi niya kay Oo. Mig Zubiri na Oo. to the ends of the world. Tapos biglang bumoto sa Oo. kabila. Tapos si Francis Tolentino, hindi pa kumakalas noon. Just to be clear, Francis Oo. Tolentino was the Ronald Llamas of Digong. He had exactly the same position, right? Political affairs. Oo. He was you of Digong, and Oo. now he's part of the admin slate. So Pero doon lang nagsisimula yung pagka-similarities. and it will end. Doon lang sa position. It will end. Linawin natin, Oo. linawin lang natin. Pero tingin ko nga sa Kongreso, kung yung OVP na budget ay ganyan kabusisi ngayon, paano pa kaya pag sa Kongreso yan? Paano kaya kung sa Kongreso But yan? ikaw sumasagot, iba yung kausap. Feeling, siya yung senador na natin. Si Martin, like, Senador de bakit ka sumasama? So, Wala, dito ka. Okay ka, Marka. Mamaya may girlfriend na ibang tao, mag-aay ka rin. Fellow biker ko yun. Fellow Alam biker ko. ko yun. Sabi nga nila, gusto ka nila sa kabila eh. Kaya ako gusto ko mag-bike din. Sorry, Mark, go ahead. Pero, nagtaka pa, bakit kayo sumasama? Paano pag hinimay na ng Congress yung OVP budget? Yun. Gaano katiga sila? Hindi, Zero budget. Kanina nga guest namin si Heidi Mendoza, no? Sabi ko, commissioner, no? COA commissioner. Sabi ko, si Ed Lingaw tinatanong doon sa libro. Ako tatanungin ko yung unang tanong ni Senator Risa. May 2 billion budget ang Office of the Vice President. Right. Ang sabi ni Senator Risa, no, malaking bahagi niyan ay duplication ng ginagawa ng ibang ahensya ng gobyerno. Halimbawa, 600 million ginagawa na ng DSWD, 150 million ginagawa na ng DOLE, several hundred millions ginagawa na ng DOH, etc. etc. Transportation. Sabi ko, pwede ba yan? Sabi niya, without seeing yung detalye, sabi niya, hindi. Sabi ni Medyo muffled na. Okay. sabi ni Heidi Mendoza, although nawala yung signal niya, kaya hindi natuloy yung discussion. Pero yun ang offhand na sinasabi ng isang former commissioner ng Commission on Audit. Na how low will it go? Maraming gray areas Tingin nyo yan. from 2 billion, magiging anong ending niyan? Will it be 700 parang kay Lenny o lower pa? Hindi, ang problema kasi, will other senators follow the example of Risa? Sa ngayon kasi si Risa lang, at to some extent si Cheese Escudero. Si Cheese lang yung nagsuporta kay Risa. Sabi niya, walang masama doon sa sinabi, doon sa tinanong ni Senator Risa. Function yan ng Senado. No? Siya lang yung nagpumosisyon ng gano'n. Right. All the others tahimik. No? All the others tahimik. No? But okay, I see the argument na if admin wants to go for it or BBM or whatever wants to go for it, this is your best chance because may leverage ka on the senators, especially re-electionists. But what about, okay, so it applies to Cynthia Villar because yung anak niya ngayon tumatakbong senator. But what about Grace po, for instance? She's on the way out, she's looking at how to keep in the game so that in 2028, she's number 1 sa service for vice presidential in 2028 for pulsation. So what about those senators? Paano mo sila may hikayot na sumama sa impeachment of Sara if ever? I mean, what is the leverage of the administration on those kinds of people? Tingin ko yung mga ganon ay malinaw na puposition yan dun sa gusto ng administrasyon. No? Kahit ngayon ay sinusubukan nilang i-manage yung kanilang presentation. Right. Pero bottom line, Yeah. alam mo kung saan sila pupunta. Parang si Mig Zubiri noon kay Kibuloy. Kunya, but end of the day. Kaya nga ako, bottom line, 4 yung matitira. Bottom So line. it's Bongo, Bato, Aimee. your favorite, ano. Yeah. But Aimee is at, so now you have the Senate slate na 12. Totoo ba yan? Andiyan ba si Aimee, Hindi Tito yan Soto, totoo. Pacquiao? Una, nagsabi niyan si Aimee. At si Ah. Aimee ay hindi insider. Oh, Definitely not hindi siya decision maker. Kaya nga, pag sabi ni Aimee, sagot kaagad ang Partido Federal, sagot kaagad ang Lakas NUCD, sagot kaagad ang Malacanang, hindi totoo yan. So sinong hindi sure dun sa 12? Tingin ko may mga 2-3 na hindi pa But sigurado. Erwin mukhang pwede siya mag-admin. Oo. Well, that's an important one. if you get Erwin. Ang pinagdedebatehan pa Si dyan, Abalos. si Ben Tulfo. Yun, malabo yan. pinagdedebatehan pa. Medyo mahirap. Si Abby Binay, pinagdedebatehan pa yan. Tapos ako hindi debate yung kay Abalos mas yung winnability. Hindi, yun nga, in a sense that will he still run? That's my point. Yeah, so may mga 2 or 3 na hindi pa sigurado. Kasi if Abalos runs, who will be the DILG secretary? Malaking position yan. O Nasan, I don't know, someone like Hindi, that. kaya nga nagtataka ako na bakit niya gustong umalis sa DILG? I-risk yung ganyan na position. primus inter pares ka, Yeah. almost little president ka, tapos dito sa Senate, ang layo mo sa survey. Kahit na ipagpalagay mo na kasama ka sa admin slate,
medyo malayo yun, no? Dahil masyadong masikip. Mm. At yung brand mo, no, parang wala kang malinaw na brand eh. Na anong brand ng Hindi, Avalos? nagano siya, the Dark Rider? Ano yung show sa GMA? Di ba may ganyan siya? Sa Black Rider. Oh, sa Black GMA. Rider, yeah, something like that, I right? think pangalan din niya yata yung ginamit niya. Oh, exactly, di ba? So parang, that's an effort, at least the guy's trying. Kaya tingin ko, The Lito Lapid, Di ba? And style Lito of Lapid election is still there. campaigning. Oh! By the way, when Lito Lapid became senator, we were wondering like, wow, this is it. And then Bato won, like, wow, that's... And then now you have Robin Hood Padilla with like nag-meltdown ng ganyan. Bong Revilla. Well, actually, Bong Revilla, parang in retrospect, he looks okay pa. At nag-top siya noong 2010, di ba? So, ano yun, Ronald, spaghetti pababa ito? Or like, these are just variation on the team? I mean, what the heck is Robin Hood Padilla doing? He's making a... I mean, what the heck was that? Diba yung huli niyang encounter kay Lorna Capunan, di ba? Grabe. Oo. She looks strong. Oo. Suddenly, she's senatoriable now. Kahit ako, hindi ko naisip na he would go that low eh. Diba? Like, what the heck is he doing? Parang sumagat ka na, tapos hinuhukay mo pa. Yeah. Parang gusto mo Like, pa. grabe yung comments, Oo. pare. Like, he's the most, like, bashed senator in the history of the Philippines. I've never seen... Talagang matindi yun, ha? Sobrang meltdown. Sabagay, matindi rin tong kay Vice President. So, ano yan? Habulan na? Habulan. Race to the bottom? medyo may spaghetti, medyo spiral. And baka it makes sense kasi medyo ano siya ni Sara, di ba? Oo. I mean, his idea was to beat Sara's Pero kasi, VP. Yeah, here's the yeah. thing. Kung mawala sila Bato, sila Bongo, Siya si na lang Sara, matira. Siya matitira. Kaya sabi ko, siya yung offer ng left VP. sa kanila. Hindi siya na yung nasa harapan, di ba? Tama. Pero Ronald, what is your Masabi, intel? just Yung ano sabi ng informed source natin, bakit siya nakabigote pa rin? Akala ko it's for a movie. Mark, ano ba? Bakit siya naka ano yung makabayan na ganyan? Gringo Nasan movie. So, So hindi pa niya nagawa. So, yung He's Bigote, still in alam the... mo, different movie. Ano siya, yan. method acting ba tong tao? Oo, pero, yung Gringo Nasan. Yung urge. ERJ. Yung urge po. Like, Kausapin ko si Gringo na baka gusto mo maghanap ng ibang Sir, artista. medyo baka pagtawanan lang yung, I mean, pupunta ang tao, pero pagtatawanan lang nila. Baka Yeah. maisip ng mga tao habang pinapanood yung kanilang pagharap ni Lorna Capunan. Ayun tayo. Na- Si Madam ang pogi